Tadang! Real talk po tayo, ha? Real talk ngayong araw na to. Naranasan niyo na ba yung kung minsan mayroong nag-aalok na kunwari ay tutulong sa'yo? Siyempre, ang pasok kagad yan. Magtatanong yan kung ano ang trabaho mo, ano ang pinagkakaabalahan mo, kung ikaw ba ay nangangailangan ng tulong kasi willing siyang magbigay ng tulong sa'yo. Uso na yan ngayon eh. Ang dami niyan. Para lang makakuha halimbawa ng rapport. Hirap naman kasi na itong Tagalog. Hindi ko makukumpleto kung paano sabihin. Yun bang tipong kukunin ang loob mo para ikaw ay magsasabi ng mga personal information mo. Kasi yun nga, tutulong daw siya eh. Tapos magpapakita pati yan ng bank account niya from US dollars. Wow! Milyon, bilyon ang laman ng kanyang bank account. Para daw ipamigay tulong sa mga pobreng nangangailangan ng pera. Wow! Kunwari nagmamagandang loob dyan, at habang ikaw ay iniimbestigahan kung ano ang pangalan mo, kung meron ka bang GCash, kung ikaw ba ay single o may asawa at merong mga anak, at kung ano-ano pang ibang mga katanungan, at hanggang sa lumalim ang inyong pag-uusap, mag-aalok ng tulong sa'yo. Tapos tatanungin ka kung taga saan ka, ano ang address mo, at kung meron ka bang picture na pwedeng isend sa kanya. Yon, at marami pang iba na nakikipag-close siya sa iyo para kesyo maging magkaibigan kayo. Kasi nga, tutulungan ka niya eh. Bibigyan ka niya ng pera at ang lahat ng mga pangangailangan mo ay bibigay niya. Continuously, ha? Ang sabi ko nga niyan wow! Sana all. Siyempre, ang isang pobre, nangangailangan yan ng pera para sa panggastos sa pamumuhay araw-araw. Madaling makuha ang loob at atensyon to be attracted doon sa offer nung gustong tumulong, ha? Normal yan. Kahit sino naman, kahit nga ako, nangangailangan din ako, pero I think with this kind of offering na ino-offer sa'yo bilang tulong, hindi mo naman kinala, basta na lang sumulpot sa messenger mo at ialok sa iyo ang malaking pera upang itulong sa iyo. To consider it, I don't think it's wise to accept right away. We have to be careful. Mahalata kaagad yan madaling mahalata. Kasi di syempre tinanong sa'yo kung mayroon ka bang GCash. The question is, why GCash? Paano kung walang GCash? Kung wala kang GCash, since ang offer nga niya sa'yo is to help,
para tulungan ka, magsasuggest yan to open a GCash account para ma-establish niya ang pagpapadala sa iyo ng pera sa GCash mo. Tingnan mo na yan, ha? Directly sa account mo. Yun naman ang kagandahan. Kasi pag may GCash ka, anytime na may magpadala sa iyo ng pera, matatanggap mo. Ha? Matatanggap mo. Ang tanong, totoo ba? Kukulitin ka niyan. Sasabihin sa'yo, mag-open ka na ng GCash mo para maipadala ko na kaagad sa'yo yung perang ibibigay ko. Ganon yan. Tapos marami pang mga interview sa'yo yan. Kung may bahay ka ba, kung nagre-rent ka lang, or kung ano-ano, di syempre naman, sasabihin mo rin kung ano ang totoo, kung anong pangangailangan mo, para naman mai-compensate ng tulong na gusto niyang ibigay sa'yo. That's a common interaction to those who are in need. So, naka-build up na siya ng rapport sa'yo. And since nandun na-build up na niya yung confidence mo, meron pa yung pangpahabol. Sasabihin niyan, o sige, dagdagan ko pa yung ipapadala ko sa iyo kasi parang marami ka pang kailangan. Kaya i-maximize ko na. Basta right now, mag-open ka lang kaagad ng GCash mo para maipadala ko kaagad yung pera. Okay? So, syempre, ready na yung GCash mo, ha? Meron ka ng GCash account. What will be the next move nung nag-aalok sa'yo? Ano ang GCash number mo para maipadala ko na? Ikaw naman, sasabihin mo kung ano yung GCash number mo. Yun, kinuha na yung GCash number mo. Pagbigay mo ng GCash number mo, ang susunod na naman na sasabihin yan sa'yo, maghintay ka lang saglit at ipapadala ko na. Ang saya mo na. Kasi may ini-expect ka na pera na matatanggap. At pag nagpadala na siya, papakita na niya ngayon, o yan, pinadala ko na online. Ito yung resibo. You verify your GCash wallet. Now, upon verification to your GCash wallet, you notice na wala namang pumasok na pera. Mayroon yan kaagad siya ring follow-up sa'yo kung natanggap mo nga ba. Ikaw naman, magsasabi, syempre, wala namang pumasok sa aking GCash. Kasi wala nga naman talaga. And that would be the critical point for you to be deceived dito sa nag-aalok sa'yo ng tulong. Kasi i-verify niya, kunwari, i-verify niya bakit hindi pumasok. I-verify niya daw doon sa kanyang bank manager. Alright? Kasi bank transfer yan to GCash and there is a certain amount for the conversion of dollar to peso cash money. Ipo-forward daw doon sa GCash account mo, which should be done upon payment for dollar currency to peso currency. At syempre, itong si pobre, pwedeng hindi na po yun maabot ng kanyang pag-iisip na huwag nang sumunod dito sa next instruction nung nagpadala ng pera. Kasi babalik yan ulit sa'yo at ipapakita niya yung response nung bank manager niya daw na nagsasabing kailangan mong mag-cash in.
Look at that. You have to cash in a certain amount for the payment of the conversion of dollar to peso cash money na ipo-forward sa GCash account mo, which is pending, although it has already been sent to your account. But the problem is there is pending of transaction dahil wala kasing laman yung GCash mo eh. So, kailangan mong lalagyan ng laman na equivalent po doon sa yung babayaran for the conversion of dollar currency to peso currency as per requirement so that the transaction will be completely established. Kasi ang rason is automated ang process. So, unless you put your cash in, hindi mo siya matatanggap. Kaya kailangang mag-cash in ka ng pera. In other words, what's the sense of help? Kuno na ibibigay sa iyo kung wala ka nang pera, required ka pang mag-cash in para matanggap mo yung tulong para sa iyo. Hindi ba? Mga kaibigan, putulin po natin ito ng pansamantala sapagkat ito ay medyo may kahabaan at abangan po ang susunod na kabanata. Alright, thank you so much for your listening and watching. Ito po muli si Kuya Palabs dito sa ating Friends and Followers channel from Luzon, Visayas, and Mindanao. Alright? Ang lakas ng ulan, biglang bumuhos ang lakas ng ulan dahil sa GCash